sa ganitong klase pelikula. Mapapag-request ka rin. And syempre, you feel honored, diba? Kasi almost just like what Seth said, parang you watch these great stars do their things, tapos you do your thing, and then bigyan napasama ka sa ganun. Sobrang Hindi unang makikita. naisip, wow, may katabi ka na si Fiona. Bakit ganyan ka siya sa yung job? Gusto ko rin. Naisip ko si Fiona, sabi ko, ano naman yung itsura nito? Nag-distract ako eh. Sobrang guwapo. So anyway, to be part of something like that, sobrang nakakataba na kagad ang puso mo eh. Kasi it's a dream come true. Hindi ko naman nakakalain na aabot ako sa ganong klase ng entablado, ganong laki ng entablado. And then isa pa yung na-mention ni Sue, working with Boss Vic, mag-explain na sa akin ito na siyempre buong buhay ko napanood ko yung career niya, hindi naman lahat, pero nasusukat ko. Never ko ba siya nakikita sa isang pelikula na seryoso, Mamaya daw. hindi nagpapatawa. Medyo lugi ako doon kasi gusto ko experience yung original Vic Soto, pero such an honor to be there, di ba? And yun yung thing na nagpawala talaga ng kabangod, being part of a group na sa akin kasi na it's an honor to be working with these people. And masaya naman yung whole Shaker roll. Trotter. Sobrang na-enjoy ka ba? You asked about what lessons do I wish we take. Sa totoo lang, kaya lang naman nagawa yung ganitong klase ng pelikula kasi binalikan namin yung nakaraan natin. At nandito tayo sa parte ng buhay natin medyo mahirap minsan na parang hindi mo maiwasan isipin na hindi, ganoon talaga yung buhay, ganoon lang talaga eh. But the truth is there's more than one way to go about your life. In fact, the only way we can do something like this, which is the lesson itself, kailangan natin pag-aralan ang ating nakaraan para maunawaan ang ating kasalukuyan at mapaghandaan ang hinaharap, ang kinabukasan. But in this case, dahil ginawa namin yung first two, napaglaruan namin yung possible present. And this is just one way for us to look at ourselves at magtanong natin sa sarili natin, ganito ba talaga dapat tayo mabuhay? 200 pesos, 300 pesos na ba talaga isang araw kumikita ng isang tao? Ganun ba talaga? Let's ask questions. Para hindi naman pwede yung boto lang ng boto sa pangsabihin na yun. Because hindi dapat ganoon eh. And this is one movie to help us see na our Philippines can be much more beautiful than it is now. Hindi lang yun. Thank you very much for sharing these stories, these experiences. Maraming salamat. And of course, we will now open the floor for yung mga kapatid na may mga questions sa ating mga bisita. Let's start with our first question. Ayun na. Ano pong pangalan? Valerie. Ay, hindi ba kayo nahihirapan kasi malalim yung mga salitaan. So, hindi ba nahihirapan? Sa school. Parang na-stress agad siya. Siyempre, pagka-artista ka, tapos medyo nakalimutan mo, kailangan, quick on your feet. So, hindi ba mahirap yun? Isa sa mga unang shooting namin, ako personally, Tagalog talaga ako. Marunong ako talagang magsalita ng Filipino. Kaya hindi ako masyadong mahirapan na mag-adjust kay Luwalhati. Pero itong katabi ko. Merong isa sa mga unang shooting pa lang namin na magkakasama, bilang isang buong pamilya. Yung nasa hapagkainan po kami kumakain. Yung eksena na yun, napakatagal namin shooting. Naku, nabukuto niya. Ano sabi ni Bossing ng Bagwis, hindi na alam ni Sinusero kung ano yun. Sa sobrang lalim ng Tagalog, kasi hindi siya makatingin kay Bossing. Actually po, si Bossing, meron talaga siyang ganun na effect sa mga tao. Yung pag tinitigan ka niya, parang marunong naman ako mag 1, 2, 3, pero parang hindi na ako marunong magbilang ngayon. Alam mo yun, parang nabobobo ka. So, nakakatama. Pero, kasi sobrang nakaka-starstruck siya. Yun yung ano. So, ako personally, hindi ako nahirapan. Ikaw sa nahirapan. Well, from my own experience kasi, sa theater kasi, ginagamit namin yung malalalim na Tagalog. So medyo hindi, yun nga, laking Bulacan din ako. So yung Tagalog, ano siya sa akin, normal naman siya sa akin. Siguro yun lang, kasi may mga words na part ng language natin, talaga na hindi na natin normally ginagamit ngayon. So kailangan mo lang siya i-revisit and i-practice. And alamin ko ano yung meaning pa talaga ng bawat salita.
seed na parang stress. Sakit ko po kasi yung first day. Lagi. Kasi kailangan kong maramdaman yung lahat para alam ko na kung paano ko dadalhin yung sarili ko. Eh, hindi naman talaga ako, lumaki ako sa Cebu. So, ang first language ko talaga is, dito ako pinanganak, sa Manila ako pinanganak, hindi naman ako marunong mag-Bisaya. So, first language ko talaga is English. Kasi doon English, Bisaya walang Tagalog eh. So, pagdating ko dito, yun nga yung sinasabi nito, isang tingin lang ni Boss ay parang, tapos yung boses na sobrang sabi, nakaka-insecure. Tapos pag naglakad pa siya, alam mo, tumakas ang pinartin Red Sea. Mga tao, tatabi talaga eh. Tapos tatayo lang siya ng gano'n. Wala, darating. Hari! Love it! Alright, thank you very much, Valerie, for the question. Okay, from Ate Annie. Ayan. Ate Annie, where are you? Asa yung microphone mo? Microphone. Ano? Yun na. Ano po yung pinaka... Okay. Isisigaw na lang daw Sisigaw po. ko na lang. Pwede ba kailangan sila? Ano yung pinaka-memorable or enjoyable moment ninyo during the shoot of the kingdom? Memorable or enjoyable? Sisit parang alam ko na yung sagot. Ako pinaka-memorable, syempre binuhat ako ni Papa. Binuhat ako ni Papa ka! Nakakilig! Akala ko ulit na lang talaga. Ako, ano eh, alam mo dami ng araw eh, no? Pero dahil isang araw lang. Ito, binigay. Si Ate Glo meron din. Madalilan ko yung sena ko talaga. So yung buong eksena na yun, something memorable na. Dahil grabe yung generosity ng buong team at ni Direk Mike Cubiera kung paano niya in-explain yung eksena na yun na dalawang point of view to ng batang Piolo. So parang kailangan mong ibigay yung emotional mark nila. So yun yung memorable kasi syempre generosity and ensemble na trabaho siya. Ako, yung una yung kwento ni Sue, pero sinabi ko nung before eh, yung death scene ni Bakwis, hindi ko siya makakalimutan. Parang may nangyari dyan ah. And then so fast forward, ito mangyayari, nasaksak si Grijan, higa, ganyan, nasaksak, sigaw, nakita ni Daddy, tapos Bakwis, tapos dumating si Daddy, tapos action, dialogue, patay ka na! Patay ka na. Wala nang action. May sample pa. Tapos si Boss Rick na ganyan. Tapos sabi ko, okay nga, kaya ako rin nga. Tapos na-realize ko, tagal nito ah. Tapos, sayang, tapos narinig ko, yung mata ni Boss, ganyan. Sabi ko, nagdadrama ba siya? Sandali lang, unang drama ni Boss Victor. Boss ito ah. Sabi ko talaga, pinanood ko talaga siya. Sinasabi ko siya, kalayo yung mukha niya sa akin. Nanginginig ang mga luha. Sabi ko, oh my God, I'm an actor. Hindi ko na makakalimutan. Tingin natin na grip. Oh my God, grabe kanina nanonood tayo. Ganito pala yung realidad nung pinanood natin ang intense Yes. na yun. Ooh, thank you very much, ha? Okay, thank you, Ate Annie. I'm from Ate Glory. Nasa kayo? Yes, Ate Gloria. Ate Gloria. Hello, good evening. Ano po ang mensahe niyo sa mga taong hindi pa nakapapanood ang show? Thank you. Ako, ang mensahe ko po sa mga tao hindi pa nakakapanood ng The Kingdom, I think it's sobrang importante po sa panahon ngayon na mapanood natin itong specific na pelikula na ito. Kasi it ignites a sense of yun nga, pagiging makabayan. Parang natin yung value ng pagiging makabayan natin. Sometimes, Do you in feel our cold? everyday lives, ang dami natin inaatubang. Kala ko nilamig siya. Hindi na natin nag-iisip na maging makabayan. Pero ito yung mga reminder sa atin. Maging kabayan. May bata. May mga tumatawid. Ako lang ba nakakita nun? Nakakatakot suha mo. Ito yun ay kasi. And ayun nga, nakaka-ignite siya ng pagiging makabayan. And also, yun nga, para makapag-decide tayo na tama, magandang, ano rin siya magandang, kumbaga,
susundan. Yeah. Susundan kapag, especially pag may mga eleksyon, may mga kailangan tayong gawin. Eleksyon po talaga, opo. Problema po natin kasi po yun, oo. Kailangan natin talagang pag-usapan at pag-isipan. Tama. And yun nga, para mabigyan naman ng chance din yung mga tao na makapag-decide ng tama para sa sarili na kung sino ba talaga ang dapat na namumuno sa bansa natin. Pinuno ba talaga o dapat isang buong nation tayo na namumuno natin para sa atin lahat? Para sa collective effort, para mapaganda yung isang bansa, hindi lang isang pinuno ang pwedeng sisihin. Lahat tayo dapat magtulungan para maging maganda yung ating bansa. Nice! Future! Yes. Salamat, mahal na Lakambini. Seryoso yung aside from of course yung mga mas malalim na dahilan. First time magsama ni Boss kay Papa P sa isang pelikula. Yes. Diba? This is history for Philippine cinema, kumbaga, na magsama po ang dalawa. So, very interesting and I'm sure talaga kung Pilipino ka, magugustuhan mo talaga yung pelikula. Alright, see? A good chunk of the country is already outside. Diba? Wala na nang bibira eh. The best of us is left. Pero kung talaga kayo nandito, sino ba na 10 years na nandito? 10 years over, marami More na. than 10 years. More than. May dahilan ka ba? Yes. May dahilan ka bakit tayo mahirap aminin, madaling amin, mas maganda ang buhay doon. Kung saan man yun doon, right? Yes. I wish, like, from the bottom of my heart, that this becomes a caricature of what a possibility we could have. Because we did leave our country behind, but we never left our nationality. You are guys, like, you're Filipinos, and I love it, the best people in the world talaga. And it's just sad that natutuyo na yung homeland natin. We just hope, little thing lang, we're not here to change the world or anything, or to change minds, but it's one way to show you, to remind you what we left behind, and maybe what we can turn it into. Not necessarily like that, but the way we treat our culture, di ba? Kung natin pinapakalagaan, hindi natin na natatabunan ng Western ideals and other things like that. That's one thing I'm really proud of when I watch you guys, di ba? You mentioned na may mga born and raised na dito, pero Pinoy na Pinoy pa rin. That's something you should be proud about. Thank you so much for being you guys. But this is for you. I hope to one day you guys come home to something as beautiful as like that, di ba? Not necessarily like that na monarchy, di ba? Pero, pasok na malinis, traffic na. Pwede ka mag-jogging sa EDSA. Kasi traffic na. Kasi. Yung mga ganun, it's a wish. It's wishful thinking. And usually, hindi ko nga naisip na aabot kami dito, but to actually share it with you guys, Filipinos, outside our own country, it's, alam mo yun, nakataba ng puso sa akin. Don't forget. Thank you, Sim. Actually maganda yung mga viewpoints na sinabi ni Sue and ni Sid. Kasi nga yun nga eh, lagi tayong nangangarap na sana yung mga ibang tao yung uy, anong mga maganda pa sa Pilipinas na pwede natin puntahan. So hindi lang siya probinsya, sana kahit yung NCR natin na na dapat nandun yung kultura natin at yung tradisyon natin mga Pilipino, sana hindi siya parang kapitalismo lang yung nangyayari. Na hindi lang siya sana about parang business side. Na pwede naman natin siyang pagsamahin. Katulad ng napanood natin sa The Kingdom. Na, progressive pa rin yung country sa, The Kingdom. Parang katulad pa rin, parang katulad tayo ng Thailand. Diba? Na nakikita mo na progressive country sila, but at the same time, pinapangalagaan nila at pa rin, sobrang mayaman pa rin yung culture at tradition nila. And I think tayo, yung identity natin as Filipino, feeling ko yun yung kailangan panghawakan natin. Kasi kung hindi, sadly, pangit man siya pakinggan, ayoko na nangyayari na parang lagi lang tayong gumagaya sa kultura ng iba. There's nothing wrong naman with adapting sa ever changes ng mundo. Pero paano natin sasabihin na proud tayo bilang isang Pilipino kung lagi lang tayong gagaya kung ano yung uso? So kaya napakahalaga ng pangalagaan natin yung pagiging Pilipino natin. There's nothing wrong with lahat ng lingwahe ng pagiging Pilipino. Alisin natin siguro sa isip natin yung hindi siya magaling mag-English. So na lingwahe talaga, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Bicolano, di ba? Yun yun eh, kung ang Harvard yun, pinag-aaralan yung sarili natin.
ating lingwahe, bakit tayo mga Pilipino, hindi natin siya ma-appreciate. So, I think yun yung isa sa pinakamagandang magandang sabihin natin sa mga tao, hindi pa nakapanood ng The King. Yes. And at the same time, syempre, sa totoo lang po, napakalaki ng problema rin talaga namin sa industriya ng pelikula. Dahil kailangan po namin, hindi lang dahil sa trabaho namin to, dahil ito po yung mapakita yung different walks of life ng pagiging Pilipino. Thank you very much, Sir. Can I just add something to what you said? Especially now, kung napapansin nyo, kasi I've never really been a social media person, pero if you look at like YouTube Shorts and whatever your social media is, if you look at all the incoming content, kilala na yung Filipino, man. It's coming out, they're copying our content. So I guess that's the thing that we've been trying to say. We've been, for like hundreds of years, 100 years na we've been leaving the country, diba? And we try to assimilate other people's cultures. Like, makikilala ka na Pilipino, kakakuwi na dati Canada. Hello, I'm from Canada. But the real truth is, you're Filipino. I think that's a start, that's a lesson. Remember who we are and just be proud. Diba? Be proud of the thick accent. Be proud of the bass. That's who we are. That's it. Okay na. That's it, no? Kasi hindi talaga nag-share ng mga ano niya, thoughts niya. Feel na Okay, feel. thank you very much. We have another question from Miss Patty. Where are you, Miss Patty? Oh, okay. Give me a few seconds.